Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga, matinding utos, Hontiveros nasampulan ni Aimee. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa niya ang bayan ko sa paglakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling pasadahan ang video ito, bigyan muna natin ng reaksyon ang ilan po sa mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si General Torre. Ito mga kababayan, no? Basahin po natin ang balita. Sabi po dito, look, Philippine National Police General Nicolas Torre III leads the ceremonial awarding of a total of 2.2 million in monetary reward to tipster whose information lead to the successful arrest of wanted individuals involved in serious crime. Ayan po, makikita po natin dito mga kababayan na kinakamayan ni General Torre yung mga tipster di umano, no? Na makakatanggap ng 2.2 million pesos. Ayan, oh. Yan po yung mga tipster, no? Yan mga kababayan, 2.2 million pesos po ang ibinigay sa kanila mga kababayan, ba? Hindi kaya parang naisip ko agad nung binasa ko po ang balitang ito, isip ko agad hindi kaya magaya ito sa loto, 'di ba? Gagawin lang gatasan ang ating gobyerno. 'Di ba sa loto mga kababayan, ganun po ang nangyari. Or yung mga misteryo sa loto. Kasi parang naisip ko po kasi yun mga kababayan, kasi nakatakip po yung kanilang mga pagmumuka. Eto sayang hindi na nakaabot ito sa Quadcom, 'di ba? Yung Quadcom, ayaw na ayaw nila ng mga gumagamit ng mga alias. Kasi yung ano ba ang ginamit dito? Yun bang yung tinatawag na confidential fund ng PNP? Ha? Kasi ayaw na ayaw po ng ating mga congressman, no? Na eto gumamit po ng mga alias patungkol po dito sa pagbibigay ng mga reward na ito. 'Di ba diyan nga po nila tinitira si Vice President Sara Duterte dahil po sa mga reward na ibinibigay or yun sa yung tinatawag ng piatos, kamote at kung ano-ano pa. Ito ganun din ang lumalabas dito mga kababayan sapagkat sila po ay nakatakip ng mukha at hindi po natin kilala. Mas malupit pa ito doon sa mga alias na mga ginagamit. Kasi sila din po ay ano ngayon? Ah, oh. Kayong mga patuloy pa rin itong mga tonggrista, lalo na itong si yung mga mahihilig magsalita dito sa confidential fund, di ba? Oh, ganito po ang paggamit ng confidential fund, hindi po, no, dinidisclose ang totoong pagkatao ng mga informant, sapagkat delikado po sila. I'm not saying na mali po itong ginagawa nila General Torre. What I'm trying to point out, yung Quadcom, ha? Bakit pilit hanggang ngayon, may mga nagsasalita pa rin. Gaya po ni Agot Isidro, yung artista na laos na mga kababayan, no? Nakikisali. Ah, hinahanap niya pa rin hanggang ngayon si Piatos at yung 125 million na confidential fund mga kababayan. Ito, yung mga pagmumukha nito nakatago, ganun din po. Yan pong ibig sabihin ng confidential, Agot Isidro, at saka yung iba pang nag-criticize, no, kay Vice President Sara Duterte na misuse of funds daw at saka yung confidential fund mga kababayan. This is the meaning of confidential. Pinagtatatago po nila, no? Tinatago nila ang kanilang pagmumuka for them to be a safety. Yan yung natauhan na kayo, bakit hindi niyo batiskusin si PNP Chief General Torre ng atakihin pag kakagatin kayo ng asong ito hindi pala aso, no? PNP chief ito Pero sinasabi kasi ni
ni DILG Secretary John Vic Remulla, pitbull daw itong si si Torre. Total sa kanila man nagmula. Oh, yan, gamitin na po natin yan. Alright? Anyway, eto pa mga kaubayan, General Torre. Nako, itong matinding utos ni General Torre. Babawian ng baril, palitan ng bolo. Nako, hindi biro ang pagiging alagad ng batas. Kung gusto mong humawak ng baril, dapat kaya mo itong gamitin ng tama at may buong pananagutan. Mayroon po sila ngayong mayroon po silang matinding babala. Itong sabi dito ni General Torre, PNP Chief General Torre III, sa mga pulis na palpak sa pagbabaril, babawian ng service firearm at papalitan ng bolo. Dapat pala. Kayong mga pulis, magaling kayong lahat bumaril. At gayahin nyo si General Torre kasi kapag hindi ninyo, hindi kayo nakatama, dapat yung accuracy ninyo sa asintado kayo, 100% accurate. Yan po ang gusto niya. Kasi papalitan yan ng bolo at itak. Ito, yung nakaaraang panahon pa. Mga itak pa ang gagamitin sa labanan. Nako naman, kawawa naman po ang ating mga kapulisan kung hindi sila makakapasa dito po sa gagawing Teka lang, nandito yun . Ito. Sa inilunsad na programa para sa firearms proficiency test, giniit ni General Torre na hindi lahat ng may baril ay dapat may baril. Ayon sa kanya, hindi na sapat ang ranggo o tanggal sa serbisyo kung sablay naman sa marksmanship. Dapat magaling kayo sa marksmanship, mga kababayan. Sapagkat ang ating pong PNP chief ay magaling, di umano sa marksmanship na yan. Kaya kailangan gayahin nyo siya ngayon, mga kababayan. Nako, sabi ng iba dito, nakakatakot naman makakita ng pulis na may dalang bolo, di ba? Mas maganda pa ang pulis na may dalang baril. Pero parehas lang naman yan, mga kababayan. Hindi lang tayo sanay. Well, anyway, dito sa administrasyon ni General Torre, baka masanay tayo na ang dala na po ng ating mga kapulisan ay itak na, mga kababayan, at hindi na po baril. Ano po ang inyong masasabi dyan? Marami po ang natatakot, Anyway, eto mga kababayan, si Trillanes, pasadahan din po natin itong sabi niya. Buhay pa ang kaso and we live to fight another day. Ito po mga kababayan ay patungkol sa pagbabalik ng impeachment, article of impeachment, dyan po sa Kongreso. Bakit? Congressman ba ito? Congressman ba itong si Trillanes? Parang hindi naman. Teka lang Gusto ko pong banatan itong si Trillanes. Ano bang pakialam ni Trillanes dyan sa impeachment trial na yan? Maliban na lang po kung siya po ay witness, no? To impeach Vice President. Pag si Trillanes po ang witness, alam na po natin yan, wag na natin ituloy. Wag na po natin ituloy ang impeachment trial na yan kung si Trillanes lang din ang inyong kukunin na witness. Nako po, napakasinungaling po ng taong ito. Mga kababayan, kaya nga po hindi nanalo ito dyan sa Caloocan kasi wala nang nagtitiwala sa taong ito, mga kababayan. Ay nako, anong sinasabi niyang buhay pa ang kaso and we live? Pag sinabi nating we, kasama po siya doon, mga kababayan, naisip ko po, hindi naman po siya congressman. Hindi nga po siya nanalo bilang mayor. Bakit sasabihin niyang we live to fight another day na witness ka ba? Nako, abangan po natin yan, mga kababayan, si Trillanes. Ito pa, mga kababayan, ang nakakagulat. Mula po kay DepEd Secretary Sani Angara, kumpirmado, mga kababayan, na tinatayang 165,000 ang kulang na classroom sa buong bansa na aabutin ng halos 55 years upang maupuan ito. Nako. 55 years. Wala kayong Anyway.
Para sana eto naisip ko lang bigla mga kababayan, total panahon naman nila to ngayon at yung panahon nila pamimigay lang ng pamimigay ng ayuda, it is waste of money, di ba? Kaban ng bayan, sayang lang. Ngayon, may problema pala tayo dito sa kakulangan ng classroom. Ito ang hindi ko po maintindihan mga kababayan. Ha? Kung bakit po tinapyasan pa ang budget ng Department of Education, ha? Noong 2025 budget ba yan mga karabin natin? Correct me if I'm wrong kasi hindi naman tayo talaga ano eh. Pero tinapyasan po nila, ha? Tinapyasan po nila ang Department of Education ng budget. Ngayon, sasabihin nila ito, kulang pala ang classroom, bakit nyo tinapyasan yung budget? Ha? Ano ito? Naglulukuhan tayo? Tapos isisisi nyo pa kay former Secretary, Deputy Secretary Vice President Sara Duterte ang kakulangan sa classroom. Where in fact, kayo na po ang nandyan sa posisyon at sa inyo po binawasan yung budget. Tapos ngayon sasabihin nyo, 55 years ang hihintayin ng taong bayan para magkaroon ng sapat na classroom. Samantalang ginagamit nyo lang po ang pondo, ginagamit lang po ang ni Tamba, no? Sa pangalanan na po natin. Ginagamit lang po ang pondo ni Tambaluslos sa pamimigay ng ayuda. Kung ito bang mga AX, itong AKAP, TUPAD, at kung ano-ano pang ayuda na yan, ay inilagay na lang po dyan para magkaroon tayo ng maraming or sapat na classroom. Di ba? O edi, masaya sana ang lahat. Hindi kayo lang ang masaya. Dahil alam na po natin kung anong nangyayari dyan sa mga ayuda. Ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At etong matindi. Senator's inhibition eyed in Sara impeachment trial. Yan mga kababayan. Pinag-i-inhibit po yung mga pro-Duterte na mga senador dahil sila daw ay bias at walang neutrality sa kanilang paghahatol. Teka lang. Kung aalisin ninyo ang mga pro, no, yung mga Duterte Black senators, alisin nyo rin yung mga prosecutor na talagang anti-Duterte. Di ba? Para patas. Di ba? Para patas po. Mahirap naman alisin yung mga senador na pro-Duterte tapos yung gagawin yung mga prosecutor. Halos balatan na sa galit ang mga Duterte. Di ba? Paano yan, mga kababayan? Di dapat, no? Hindi rin pwedeng alisin eh. Because it is not a court of law. It is a political court, mga kababayan. At aasahan na po natin that numbers game po ang mangyayari dito. Hindi po kung sa tama o mali, no? Ipakita niyong tama kayo para kayo suportahan. Pero sa ngayon, mga kababayan, 18 to 5. 5 lang po ang against at 18 naman po ang pro Duterte, no? Yung bumoto lang We're not saying that they are pro. Yung mga bumoto mga kababayan to abuli to remand, no? Yung article of impeachment. So, yan. Ganyan talaga ang mangyayari diyan. Botohan po yan eh. Magbobotohan po sila. Depende po sa kanilang magustuhan. Kung magustuhan kayo, di good luck. Pero sa tingin ko, itong 18 senators na ito, no, mapapalitan po yung iba at iba yung mananatili. I think kung magkakaroon man po ng diferensya ay lamang pa rin po ang mga Duterte Black, mga kababayan. Okay? So wag nyo na, anong klase yan? Ipapahinhibit ninyo, tatanggalin ninyo sa pagiging senator judge. Anyway, eto, last po natin pag-uusapan itong singiwi. Sabi niya po, ang baho dito sa Senado, amoy bulok na prinsipyo, partida, nasa gate pa lang kami. Aba, grabe. Grabe pa lang kabulukan ng Senado. Bakit yung mga kasamahan mo gusto mag-senador? Diba? Hindi nga lang pinalad. Yung mga ibang kasamahan mo, ng Makabayan Black, di ba? Sila Castro at sila yung iba-iba pang mga
Alipores. Bakit nila gustong maging senador kung amoy bulok naman pala sa Senado? Well, anyway, isa lang po ang masasabi ko, kung amoy bulok sa Senado, ano na lang kaya ang amoy ng Kongreso? Di ba? Baka hindi mo na magugustuhin amuyin pa. Mas malala pa ito sa bulok. Iyon po ang kinabibilangan nitong si Sidanya, mga kababayan ni Representative-elect Perse Sidanya. Kung mabaho at amoy bulok ang Senado, ang tanong ko sa iyo, ano lang kaya ang House of Representatives? Grabe. Kayo mga kababayan, no? Ano sa palagay niyo ang amoy ng House of Representatives? Ito mga kababayan, pasadahan po natin ang video ito. Grabe. Biglaan to, Senado nagimbala, bumigay si Hontiveros. Heto na. Tatapos kay Reza Buking ang plano. Ito mga kababayan, bigyan po natin ito ng reaksyon. Gulat, viral at turning ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang talagang ang gaba, dili jud magsaba. Unti-unti na nga lumiliwanag ang kadiliman at sadyang ang lahat ng kasamaan ay talagang may hangganan. Matapos ang panggigipit sa mga Duterte na halos taplakan na ng langit at lupa ng mababang kapulungan na pinamumunuan ngayon ni Speaker Martin Romualdez ang Office of the Vice President or OVP na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Impeachment ng Vice Presidente lumalabo na daw. Mukhang may matinding laglagan umano na nangyayari sa mababang kapulungan at tila unti-unti nang nagbaliktaran ang mga mambabatas o kongresista na tila ayon sa marami sa ating mga kababayan ay nagising na daw sila sa katotohanan. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, tila tunay talaga ang kasabihan na ang lahat ng kasamaan ay may hangganan. Matapos ng kumpirmadong balita na may mga kongresista na umano na bumaliktad na at tila hindi na sumasang-ayon sa mga kabulastugan na ginagawa sa liderato ng Kamara at unti-unti na rin nagkalaglagan ang mga mambabatas na nasa Kongreso. Panawagan pa ng marami sa ating mga kababayan ay sana naman daw ay dumami pa ang mga kongresista at senador ang magising sa katotohanan at gawin nila ang kanilang trabaho ng maayos na wala nang dinidikta o walang nagdidikta sa kung ano ang kanilang dapat gawin. Banat pa na marami sa ating mga kababayan ay kung talagang tunay ang pagmamahal at malasakit ng mga kongresista at mga senador na ito at sa ating mahalabayan ay dapat natigilan na nila ang walang kabuluhang impeachment ng laban kay Vice President Sara Duterte. Pagpapaliwanag pa nila ay sa dinami-dami ng problemang kinakaharap ngayon ng ating mahalabayan ay dapat ibigay na lang nila ang kanilang 100% na oras para matugunan ng mga ito, hindi yung sinasayang nila ang kanilang pera, pagod at panahon para lamang mapabagsak nila ang mga Duterte. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa nagnakaw ng tao.